Ang banta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang simpleng binitawang salita. Hindi lamang ito isyong politikal, kundi isang pambansang usapin. Dahil ang anumang uri ng banta sa buhay ng Pangulo ay banta sa konstitusyon, banta sa seguridad ng bansa. Kaya mahalagang pagtuunan ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga bantang ito, tulad ng ginawa ng NBI na siya namang iprenesenta sa impeachment court. Tama! The threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating presidente. Inilatag ng NBI ang mga ebidensyang nagpapatunay na ang banta ay totoong may peligro at kakayahan. Kaya nga po tinawag nating bantayan, banta eh. Diba? Pinaghahandaan. May banta po ng bagyo. Anong gagawin mo? Maghahanda ka. Aray ko. Oh. May banta ng pagbaha. Maghahanda ka. Eh may banta sa buhay. Ano pong gagawin mo doon? Maghahanda ka. Gagawa ka ng karampatang aksyon. At ang pagbabanta po sa buhay ay seryoso po. Aray ko. Seryoso po yan. Oh, diretso. Tinignan ng NBI ang kabuuan ng mga nangyari at hindi lamang ang iisang pahayag. Ikinabit ng investigasyon ng pahayag ni Vice Presidente noong 2024 sa naging pahayag ng kanyang kapatid na alkalde ng Davao City nitong Abril 2026. Tama na yan. It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Oh, kita mo? Ganyan po ba ang mga politiko? Ganyan po ba? Usapan dito paglilingkod po sa taong bayan. Ba't kailangan naman to sa pagpatay? Aray ko. Oh, Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. oh, kita nyo? Mula sa baklang kapatid na si Baste hanggang kay Sara Duterte abnormal. Walang ginawa kundi violente. Violente po. Tama po ba yan? Aray ko. Oh, Iisang pamilya, iisang banta, iisang target. Dahil dito, binuo ang Special Task Force sa ilalim ng Administrative Order No. 11 para mas malaliman itong maimbestigahan. Ang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang pagbanta sa kanyang buhay, kundi pagbanta sa pambansang seguridad. tama. Ang Commander-in-Chief, pag may banta ang buhay, that is, delikado. Commander-in-Chief yan eh. Diba? Kumbaga sa chess, siya po yung hari. Hindi po kailangan ma-checkmate ang ating presidente dahil siya po ang presidente natin eh. Ngayon, kung hahayaan natin yung mga ganyan, abnormal kayo nun. Aray ko. Paano tinimbang ng NBI ang seryosong peligro? 4 na bagay ang sinuri ng mga investigador. Una, identity. Hindi lang kung sino-sino lamang ang nagbanta, kundi ang mismong vice-presidente. Tama! Pangalawa, resources. Ang malawak na network, ang mga nakarehistrong baril, at ang malaking pondo. Pangatlo, motive. Ang katotohanan ng vice-presidente ay 1 heartbeat away sa pagiging pangulo. Yun pa yun eh. Di ba? Siya ang unang-unang makikinabang pag namatay ang Pangulo. Meron pong conflict ng interest yan. Betrayal of public trust. Gagawin niya ang lahat para lang siya maging Pangulo. Pang-apat, pattern of violence. Ang mga nakaraang insidente ng karahasan at ang intelligence report ukol sa Davao Death Squad. Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President, sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws. Pero doon po sa sinabing execute the laws, dito po natin nakikita, hindi po execute the laws, yung pag-usap
ng papatay. Diba? Pag nakakausap ka ng assassin, gaya po ng sinabi natin, hindi po yan pagsunod sa batas. Yan ay against sa batas. Ang assassin po ay hindi po part ng government. Ang assassin po ay hindi part ng kapulisan. Ang assassin po ay hindi part ng military. Ang assassin po ay kalaban ng gobyerno. Aray ko. Diba? Saka makakita, Vice Presidente nakikipag-coordinate sa mga kalaban ng sarili niyang gobyerno. Aray ko. That is to execute the president. Hindi nagtatapos sa mga matataas na opisyal ang epekto ng banta. Nakita ng NBI na ginaya na ng ilang karaniwang mamamayan ang ganitong pananalita. May mga lumabas na video ng mga taong nagpapakita ng baril at nagpabanta mismo sa Pangulo. Tama. Tila robot lang na sumusunod ang ilang taga-suporta sa kanilang mga sinasambang nakaupo sa pwesto. Ang obserbasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Tanong, ang pagpaplano ba ng pagpatay ay isang krimen? Sagot, hindi man ito agad itinuturing na krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Ito naman ay makukonsiderang isang act ng betrayal of public trust na isang mabigat na impeachable offense. Diba? Hindi man siya krimen kasi hindi pa nga po nangyayari. Pero mga kababayan, mga karayuma, yan po ay kasama sa betrayal of public trust. Bakit? Kasi po, hindi mo man talaga papatayin. I mean, hindi po namatay ang Pangulo. Pero the fact, yung intention mo, yung intention mo, or merong ka palang plano, bawal po yun. Yun po ang malinaw dyan. Bawal po yun, mga babayan. Kung sa eroplano, sumigaw kang may bomba, nagbibiro ka lang, kulong ka. Kung yung kapitbahay mo, sinabihan mong papatayin kita, Mang Jose, kulong ka doon. Dahil kaya nga po grave threat, patay, pagbabanta, napapatayin. Oh, yun po yun. Kasi nga, meron ng makikita dong motibo. Motibo na ikaw ay may balak na pagplanuang patayin. Tandaan nyo po, wala akong problema kung ikaw ay may balak na bigyan ng pera. Ayos yan. May balak i-promote sa trabaho. Ayos yan. May balak bigyan ng grocery. Ayos yan. Pero, kapag ang isang bagay, isang tao, sinabi sa'yo, may balak kang patayin, iba po yun. Patayan po yun, and patayan is against the law. Kasi kung hindi po natin mabibigyan ng solusyon tong death threat, magiging precedents po ito. Magiging halimbawa na to. Pag nakalusot si Sara po dito, abay pwede na tayong magbanta sa isa't isa. No joke. Aray ko. No joke. Pwede na po tayo magbanta sa isa't isa. No joke. Ika nga ni Matibag, 100% probability na may kinausap ang Vice Presidente para isagawa ang banta. At kasalukuyan pa rin bukas ang investigasyon para matukoy ang mga taong sangkot dito. Hindi ito haka-haka. Ito ay nakabatay sa mismong pag-amin ng Vice Presidente. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM,
si Lisa Araneta at si Martin Dumales. No joke. Kita mo? Pati si Miriam Webster po, hindi na natin kikilalanin. Aray ko. Di ba? Pati po si Miriam Webster, mga karayuma, hindi na natin kikilalanin sapagkat para sa pa ang no joke kung hindi po totoo. Ano? Pati yan. Ha? Pati po yan. Binabaligtad nila yung meaning. Hindi daw totoo yung no joke. Kita mo? Saan ka makakita ng ganyan? No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ah. Walang opisyal kahit gaano kataas ang kantong 'Di ba, mga babayan? Yan po, mga babayan, 'di ba? Yan po ang katotohanan. O, ito pa, o, sama na natin 'to. Mga babayan, mga karayuma, o, ito po yung no joke. Ito na po, o. Una, joke, no. Okay? Una pong step, joke, no. Ito po yung nag-evolve na po si joke, no. Naging no joke. Aray ko. Aray ko. Diba? Nag-umpisa yan kay joke, no. Naging no joke. Hanggang sa naging di okay. Aray ko. Aray ko. Nakakasunod ba? Nakakasunod. Una-una, joke, no. No joke, di okay. Aray ko. Nakakasunod, okay. Hanggang sa naging joke. Aray ko. Joke. Aray ko. Joke, no. No joke. Di okay hanggang sa naging joke. Aray ko. Okay, ang susunod po ng involvement, 10K. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlog, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Okay? Naging 10K. Aray ko. Nag-evolve po siya eh. Nag-evolve po na nag-evolve eh. Aray ko. Hanggang sa naging oh no. Aray ko. Aray ko. Ayan po naubos na po, nagamit na natin ang bawat letra, natira na lang po, O tsaka no. Oh no. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Isang mabilisan lang po. Nagsimula po tayo, nag-evolve po ang joke, no? Napunta sa no joke, hanggang sa napuntang sa TOK, hanggang sa napunta sa joke, naging 10K, hanggang sa naging oh no. Stupid.
Madilim daw ang paligid.